Uy, kapatid, hindi ka magiging tao pag wala kang nanay ha. Gusto kong malaman mo yan, okay? Please, wag mong i-delete yan sa system mo, sa isip mo na sinasabi mong wala ka ng nanay. No, you will not exist on this world if you don't have a mother. Hindi ka lalabas, hindi ka magiging tao pag hindi ka nagkaroon ng nanay. Nanay, hindi mo makakalimutan. May dumaan dyan. Merong taong nabuo dyan sa sinapupunan mo. Please, don't deny it. Huwag mong kalimutan na nagkaroon ng sanggol at isinilang mo yan. Normal o cesarean o ano man ang pagkakapanganak mo sa kanya, nagkaroon po kayo ng anak. Huwag niyong kakalimutan na mayroon kayong sariling anak. Sabi niya, hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Meron bang isang magulang na hindi niya minamahal ang kanyang anak? Lahat ng nanay, mahal ang kanilang anak. But then, yung process, may nangyari. Ano yung nangyari? Ito ang nangyari. Nagkaroon ng problema. Isang mapagpalang hapon mga ka-daily life sharing. Napakaganda naman ang segment natin ngayong hapong ito. Hindi kita susukuan, anak. Wow. Hindi din kita susukuan, asawa ko. Hindi din kita susukuan, ano man ang mga bagyo, problemang dumating sa buhay ko. Napakabuti ng Diyos dahil narinig natin ng isang napakagandang kwento ng mag-asawa na si Nanay Josephine at si Tatay Ramon. Tama ba ang pangalan? Masasabi ko talaga na nanay at tatay, imaginein mo, 38 years na silang mag-asawa. Ako, aabutin ko pa siguro ng mga plus 11 years pa para maging 38 kami ni Pastor Dong. Hindi talaga nila sinukuan ang isa't isa. It's a very challenging story, mga ka-daily life sharing. Naiyak pa siya nung sabi niya, wow, sa wakas, mapapanood na at maririnig sa buong mundo ang aming love story. Isn't it amazing? Isn't it wonderful? Kasi nga naman ang isang asawang tahimik katulad ni Tatay Ramon at ang isang nanay na si Nanay Josephine na talagang napaka-vocal niya. Sinasabi niya kung anong nararamdaman niya, anong nakikita niya, sinasabi niyang lahat. Imagine niyo to mga ka-daily life sharing. And yet, they were able to create a very strong partnership to build a strong family in the Lord. Amen po ba? Well, what a beautiful story of a mother. What a beautiful story of a family. At ang ending, lalong napakaganda. Ang mga anak na ang nagpapasalamat sa Diyos sa kanilang mga magulang. Alam mo, kanina naluluha din ako kasi lalo na yung anak ay nagsasalita. Iba po yung isang anak na nakakausap ang nanay at tatay ng buhay. Katabi mo, na-appreciate mo, nasasabi mo yung pagmamahal mo. Nasasabi mo sa kanila na kahit na na-frustrate ka sa akin, kahit na dami mong naging problema sa akin, hindi mo ako sinukuan. Nasasabi ng mga anak sa nanay at tatay na salamat ng maraming-marami dahil nandiyan ka mula nung ako'y ipinaglilihi pa lang, mula noong ipinanganak ako hanggang ako'y lumaki, hanggang ngayong may pamilya na, nandiyan ka pa rin. Di ba naman mga ka-daily life sharing, napakasarap sa isang magulang na marinig ang isang anak na naging honorable, marunong magpasalamat sa kanyang mga magulang. Kung babalikan natin, alam mo kanina habang ako'y nag-aaral, nakita ko na-excite kasi ako, nakita ko yung pinakikinggan ko yung kwento, habang pinakikinggan ko ngayon yung kwento ni Nanay Josephine, nakita ko na, ewan ko kung nasa kanya lahat itong ugali ng isang nanay na ito. Sa kanyang lumang buhay. Please, bear with me. But before that, gusto ko muna kayong tanungin. Okay? Hawakan ninyo ang inyong mga cellphone. Meron akong isang tanong sa inyo. Ha? Ganito ang aking tanong, kaya kailangan hawakan ninyo ang inyong cellphone. Hawak nyo na ba ang inyong mga cellphone? Nakaka-excite kaya ito? Alam mo, ito ang aking tanong. Ano yung mga bagay na hindi mo makakalimutan sa nanay mo kung paano kanyang tinuruan, kung paano kanyang kinausap noon? Halimbawa, di ba una tinuruan tayo ng nanay natin na to appreciate a job well done? Tama po ba? Tinuturuan tayo ng nanay natin yan, ng ating mga magulang. Wow, ang galing naman. Ang galing naman ng anak ko, marunong ng kumanta.
At hindi lang yun, alam na pala ang pangalan ko. Anong pangalan ko? Mama, Papa, o, di ba? Na tinuturuan natin sila na a-appreciate natin ang kanilang ginagawa. And as we grow, I should say, nakikita natin na eto na. Hindi natin makakalimutan. Ako, hindi ko makakalimutan na yung oras. Yan. Ang hindi ko makalimutan sa oras, gising na. Ang nanay ko, tinuruan ako, umaga na pala kasi gising na. At ang matindi pa, sasabihin ng gising na. Pag di ka pa gumising, aabutin ka na ng tanghalian at baka hapunan ka pa. Imaginein mo, sa isang saglit, ipinaalala sa akin ng nanay ko na umaga na, tanghali na at hapunan pa. O, di ba yan? Ngayon, ikaw, pwede mo bang isulat dyan? Ano ang hindi mo makakalimutan sa nanay mo na naririnig mo araw-araw, litanya niya sa buhay mo noon? Okay ba? Noon muna tayo. At saka tayo magpapatuloy. Maliban sa oras, eto pa. Alam mo, ang kasunod sasabihin ng nanay mo, hindi ka lang tinuruan ng time, tinuruan ka pa ng panahon. Ano yung panahon, ha? Ano yung panahon? Eto. Alam mo ba kung ano yung panahon? Eto, ready ka na dyan. Alam mo ba, yung kwarto mo, ha? Parang binagyo. Oh, di ba, weather yun? Binagyo yung kwarto mo. Buti hindi buong bahay ang, hindi buong bahay ang nabagyo. Kwarto mo lang. Di ba, tinuruan ka ng nanay mo ng panahon. Sige nga, isulat nyo nga dyan, ano-ano yung mga comments dyan. Sabi ni Abby, sabi daw ng nanay niya, aldawin. Aldawin, tanghali na daw. So, mga ka-daily life sharing, habang nagsusulat kayo ng mga memories, o yung mga naalala ninyo, what are the things that your mom taught you, na sinabi niya sa iyo araw-araw. Oy, tumatawa si Pastor Dong, ha? Sabi ni Nanay Carol Astor, tanghali na, bangon na. Oh, sabi ni Pastor Mary Ann de Torres Sabio, ang bilis naman yan. Sabi niya, si Mama, asa na ba? Ang naalala ko po noon, tuwing Sabado, halika na anak at maglalaban na tayo. Ikaw ang magtataktak at magtungga. Teka, ang lalim naman ng Tagalog na yun. Ha? Ano yung sabihin magtungga? Magbomba. Ito namang si Hadasa, sabi niya, oy, anak ha. Ito naman daw ang sabi ko kay Hadasa. Pag nanggigising, pag hindi pwede ang hindi. Ang hirap pala. Pag ako sinasabi, ayos ka talaga anak. Sabi ni Hadasa, si Mama, pag nanggigising, hindi pwede ang hindi ka tatayo. Kaya lagi niyang sinasabi, pag nagising, bumangon agad para hindi lalong lumapat ang likod sa higaan. Ayos. Ayos po ba? Oh, sabi ni Nanay Josie, eto na, true, hindi man lang mailigpit ang mga beddings nila. Isipin mo, sa paggising pa lang sa umaga, ang laki na ng statement. Yoho, ang saya-saya, di ba? Mga ka-daily life sharing, ito yung araw-araw nating naririnig. Araw-araw natin talagang nakikita na sinasabi, ginagawa ng ating mga magulang. Alam nyo ba, sa buong mundo, halos lahat ng klase ng tao, lahat ng klase, dumaan sa nanay. Tama ba? Oy, kapatid, hindi ka magiging tao pag wala kang nanay, ha? Gusto ko malaman mo yan. Okay. Please, wag mong i-delete yan sa system mo, sa isip mo, na sinasabi mong wala ka ng nanay. No, you will not exist on this world if you don't have a mother. Hindi ka lalabas, hindi ka magiging tao pag hindi ka nagkaroon ng nanay. Point number 1, tandaan mo yan. Ang hayop may nanay, ang halaman may mother plant. Oh, buti pa yung halaman, alam niya may mother plant siya. Yung hayop, alam niyang may nanay siya. Ikaw, tao ka, may isip ka, hindi mo alam may nanay ka. Hay, nako, hindi ko ba sa'yo alam? Sinasabi ko sa'yo ngayon, anak, hindi ka magiging tao kung wala kang nanay. Okay ba? Settled na ba yan sa isip mo? Ha? Settled na. Kailangan ma-settle yan sa isip mo. Alam mo, naalala ko nung nandun ako sa Santiago, ay nananawagan yung isa, ang nanay 3, isang biological nanay, isang legal na nanay, at isang spiritual na nanay. 3 ang nanay, nag-iisang kabataan. Meron namang isa, yung nanay, wanted, nawawala. Bigla na lang nawalang parang bula. Kinalimutan na lang na may anak siyang 2. Hindi ko talaga maintindihan ng mga tao. Church,
Mga kapatid, kayong lahat na nandito sa daily life sharing at kayo rin ng mga nanonood ng replay, gusto kong sabihin sa inyo, hindi ka magiging tao pag walang nanay na nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Correct po ba yan? Ang sabi ng Isaiah, chapter 49 verse 15, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Oy, yan pa lang, sasagutin na natin. Nanay, hindi mo makakalimutan. May dumaan dyan. Merong taong nabuo dyan sa sinapupunan mo. Please, don't deny it. Huwag mong kalimutan na nagkaroon ng sanggol at isinilang mo yan. Normal o cesarean o ano man ang pagkakapanganak mo sa kanya, nagkaroon po kayo ng anak. Huwag niyong kakalimutan na mayroon kayong sariling anak. Sabi niya, hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Meron bang isang magulang na hindi niya minamahal ang kanyang anak? Lahat ng nanay, mahal ang kanilang anak. But then, yung process, may nangyari. Ano yung nangyari? Ito ang nangyari. Nagkaroon ng problema. Nung nagkaroon ng problema, nakakalimutan ng isang nanay na mayroon siyang anak. Alam mo ba, ang mundo, ang psychologist, ang sinasabi ng psychologist, meron daw 5 klaseng nanay. There are 5 types of mothers. Una, perfectionist. Pangalawa, unpredictable. Pangatlo, best friend. Pang-apat, ako muna. At ang pang-ila, complete mother. Anong ibig sabihin ng perfectionist? Ang perfectionist, over-controlling. Yan ang perfectionist. Nakakatakot. Is anxious woman. Ang perfectionist, ang gusto niya, ang kanyang anak, alam mo ba? Lahat ng ginagawa ng kanyang anak, kinokontrol niya. Ito naman ang pangalawa, unpredictable. Ang unpredictable, lagi namang galit. Mabuting gawin, galit. Ay di lagi na lang masamang gawin para may dahilang nagagalit. Bakit ka ba laging nagagalit? Alam mo ba, sinong unang kaaway mo, sarili mo, kaya ka galit na galit? Kasi kung anong nasa puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo, kaya ka galit. O, naiintindihan mo na. Yan ang unpredictable mother. Ito naman, ang mother na sinasabi niya, I'm her best friend. Alam mo ba, may danger dyan. Pag sinasabi mo, best friend ka ng iyong anak, alam mo, ang danger dyan, binibigyan mo siya ng equal right. Alam mo ba, ito ang nakakatakot. Pag lagi mo sinasabi na best friend ka niya, nawawala yung boundary, yung responsibilidad mo bilang isang magulang sa kanya. Kasi best friend mo na siya, kung anong ginagawa niya, okay lang. Okay lang sa'yo. Kasi bakit? Ginagawa mo rin yung ginagawa niya, kaya best friend kayo. Ito ang paliwanag ng mundo. Pero ang isa naman, yung kompletong isang nanay, ang isibing kompleto, perfectionist na siya, unpredictable pa siya, best friend pa siya, ano pa siya? Perfectionist, unpredictable, best friend. Tapos me first, at ang kasunod ay yung complete. Yung complete, ayan, combines of 4. At sasabihin naman ng complete, emotionally, balanced siya. She can see her children as individuals, help them achieve their own independence. So nakikita niya na yung kanyang anak ay kaya niya lang mamuhay sa sarili niya, independent na siya. Committed siya being a mother. So, regardless of our responsibilities in our home, mothers, I want to remind you, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang paraan ng Diyos ay iba sa paraan ng mundo. Iyan ang itinuturo ng mundo sa atin. Bakit? Dahil merong absent dyan. Ano yung absent dyan? Maliwanag na ang sinasabi ng Diyos. Kung babalikan natin sa aklat ng Genesis, ang unang nanay nating lahat ay walang iba kung hindi si Eve. Si Eva, she is the mother. Eve is the mother of many. Si Eva po, siya ay nanay ng buong sansinuko. Bakit? Sapagkat sa kanya magsisimula ang lahat ng mga tao sa buong mundo. So, kung gusto nating matuto, tingnan natin ang the best mother. Ito yung pinag-aaralan ko kanina. Isipin mo, si Eva, the best na mother. Ngayon, titignan natin na mabuti, mga ka-daily life sharing. Una, malaman natin
in order for us to enjoy what a mother's life is all about, we need to understand that we are mother. I am a mother. If I am a mother of 4 because I have 4 children. What about you? Pakitype nyo nga dyan sa comment box. Sabihin mo, I am a mother of how many children do you have? Sige nga po. I am a mother. I am a mother of 4. And having a mother of 4, magkaroon ka ng anak na 4, katulad ng ating guest kanina, na si Nanay Josephine, meron siyang 3 anak. Yung 3 anak niya, so stage by stage, nakita natin yung kwento nilang mag-asawa, na dumating yung time na yung asawa na, si Tatay Ramon ang nag-alaga sa kanyang mga anak, dahil si Nanay Josephine na ang may trabaho. So gusto kong sabihin sa inyong lahat, mga ka-daily life sharing, hindi ibig sabihin, ang babae ang nagtatrabaho at ang babae ang po-provide ng finances at ang lalaki ang nasa bahay, hindi ibig sabihin na ina-undermine, hindi ibig sabihin nito na sinasakop na ng babae ang lalaki. Don't do that. It's wrong. Why? Kasi kapag ang lalaki ay nagtrabaho sa labas, kaya din nilang kumita ng the same amount na kinikita ng babae. Nagkataon lang na may nangyari sa kanilang buhay na kinakailangan ang lalaki ay nasa bahay. Kaya nakita natin sa kwento ni Nanay Josephine, bakit siya nagkaroon, parang sabihin natin na yung kwento nila kanina naging overpower siya. Kasi nga, yung lalaki, parang ang tingin niya, taong bahay lang ako. Siya lang naman ang naghahanap buhay. Kaya kung ano man ang desisyon niya, siya na lang ang masusunod. Huwag pong ganon. Huwag po nating isinusuko yung ating pagiging ama sa ating asawang babae. Bakit? Kasi yun po ang tendency na ino-overpower nung isa, yung isa. At ang nangyayari na dadampen o yung authority na nararapat para sa kanya ay bumababa. Mali po yan. Huwag po tayong aalis doon sa order na inilagay ng Panginoon. Because if there is no order in the family, it's chaos. Lagi nating tatandaan, father is a father. Mother is a mother. Provided kung sino man, kahit sino man sa kanilang dalawa ang naghahanap buhay, lagi niyong tatandaan, ang sabi ng Ephesians 5:21, you have to submit with one another. Magpapasakop pa rin kayo sa isa't isa. So hindi pinag-uusapan ang finances dyan. Mga ka-daily life sharing, baguhin natin yung natutunan natin sa mundo. Dahil ako ang kumikita, tignan ninyo, in a normal family, pag ang lalaki ang breadwinner, ang may bahay ay nasa bahay, ang nangyayari dahil bigay niya yung pera, hindi niya alam, ang sinasabi ng lalaki, I work from sun to sun. Tama po ba? Yan ang sinasabi ng mga lalaki. I work from sun to sun. Eh ano kaya naman ang sagot ng mga nanay? If you are working from sun to sun, mga tatay, I want to tell you, if you are working from sun to sun, your wife, the mothers are working overtime. Hello? You write it down. If husbands are working from sun to sun, then the mothers are working overtime. Nakita niyo po ba ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba nito ay, pagka sinabi mo dahil ikaw ay provider, usually kasi, ang ginagamit kasi ng mundo, money is power. So kung sinong may pera, siya ang makapangyarihan. Correct? Kaya ang ginagamit noong may pera ang kanyang kapangyarihan para naman sabihin na itong walang pera, she is lesser than the one who is providing finances. Don't do that. It's wrong. Hindi po yan kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ay ganito. Kung ikaw, Ama, ay nagtatrabaho, gusto kong sabihin sa iyo, ang napangasawa mo, hindi ibig sabihin na hindi nagtatrabaho yan, hindi ibig sabihin wala yang alam. Kung hindi man siya nakapag-aral, hindi ibig sabihin wala yang alam. Ikaw kaya, kumuha ka kaya ng katulong ngayon? Alam mo magkano household helper ngayon? Alam mo ang magkano ang kasama sa bahay ngayon? Mababa 5,000 pesos. Kumuha ka pa ng driver. Oh, maghahatid sundo, may gasolina ka pa. Alam mo sa misis mo, one time, big time, overtime. Oy, isulat nyo nga, maganda yan ah. Siya lahat ang nagtatrabaho. Pagkagising, hindi pa kay lahat nagigising sa pamilya, iniisip na niya, nagluluto na ng pagkain, nagwawalis na, naglalaba na, nag-iintindi na ng napakaraming dapat na intindihin
Pagdating mo, galing ka ng trabaho, iintindihin ka pa, matutulog na siya, pinapagod mo pa siya. Ano ka ba? Hindi mo ba alam, overtime ang trabaho ng mga kababaihan? Kung ikaw ay may holiday, si Mrs. walang holiday, paano yun? Buti ka pa, brother, may holiday, may bayad pa. Si Mrs. wala ng holiday, wala pang bayad. Ay. Hello? Sumagot-sagot kayo dyan, mga tatay. May katotohanan po ba ang aking sinasabi? Mga nanay, may katotohanan din ba? Kasi nakuha ko lang ito kanina eh. Kasi sabi kanina si Tatay Ramon, wala daw off day. Tama ba? So yan naman din ang nakita ko kanina. Walang off day. So yung pinag-uusapan dito, regardless kung sino nagtatrabaho, pagka minsan sinasabi ng tao, dahil ako may trabaho, ako may karapatang magpahinga. Ha? Ang ibig sabihin sa trabahong bahay pala, hindi pala sobrang trabaho yun. Overtime pa nga yun eh. Ba't hindi ka nalang bumili ng pagkain dyan sa karinderya o sa restaurant para hindi napapagod ang misis mo? Aba, Lunes hanggang Linggo, sobrang overtawad na yun. Magsisimba na siya, tinatawag mo siya, inuutusan mo pa siya. O pupunta na siya sa church, binabawalan mo pa. Imaginein mo to, pupunta na siya, sasambahin niya ang Diyos na nakilala niya, binabawalan mo pa siya. Ano ka ba naman, brother? Maling-mali yan. Di mo ba alam, lahat ng nilalang ng Diyos, naghahanap ng altar. Hayop lang ang hindi gumagawa ng altar. Lahat ng tao, regardless of race, regardless of colors, lahat yan ay gumagawa ng altar. Ano man ang kanilang relihiyon. Tapos ikaw, gustong sumamba ng pamilya mo, gustong magsimba ng asawa mo, ng mga anak mo, binabalawalan mo. Don't do that. That's wrong. Maling-mali po yan. Now, balikan natin. Gusto ko lang pong i-realign yung isipan natin na makita natin, maintindihan natin. Katulad nito, sa sitwasyon ko, ako'y nag-aral, professional ako, nakapagtrabaho na ako sa isang corporation, alam ko kung paano maghanap buhay at kumita ng pera. Kumpleto ang aking katawan, nakakalakad ako, wala akong physical disability. Ang napangasawa ko, si Pastor Dong, may kapansanan. Ngayon, dahil siya'y may kapansanan, pwede ko ba siyang i-undermine? Pwede ko ba siyang sabihin na, diyan ka lang, dahil ako ang malakas? Alam mo, actually, nangyari yan sa akin one time, nasabi ko sa kanya, pero hindi ko naman siya in-undermine, kung hindi sabi ko sa kanya, dahil kulang tayo, payagan mo akong magtrabaho at tutulungan kita. So yun naman ang nasa isip ko kasi Christian na ako. Hindi ko siya iniisip. But actually, sa mundo, pwede kong sabihin na, diyan ka na lang. May kapansanan ka kaya? Kawawa ka kaya? Ako na lang sa lahat magtrabaho sa labas. So, naturally speaking, ganyan ang ginagawa ng ibang mga tao. Tama po ba? So, hindi rin po yan po pwede. Maling-mali rin po yan. Kaya kailangan doon, ang sabi ng Ephesians 5:21, submit with one another. So, being a mother. Mga fathers, I want you to know, hindi lang po kami dapat ang magpasakop sa inyo. Kami po ay magpapasakop doon sa pagmamahal na ibinigay ninyo sa amin dahil yan naman po ang utos ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, kailangan natin itong maintindihan. Ang isang nanay, sabi ko nga sa inyo, overtime po siya. At ang matinding mahirap lalo na nag-o-overtime, na nagiging restless sa isip, sa puso, sa diwa, sa katawan ng isang nanay, pag merong matinding problema sa isang pamilya. Yung pagod ng katawan, magtrabaho araw at gabi, kinakaya yan eh. Pero kapag ang other half, o ang mga lalaki, o ang lalaki, ay nangapit bahay, napunta sa wrong address, torture yan. Sobrang torture yan sa isip ng tao. Sobrang torture yan sa isip ng babae. Restless ang isang babae. Pag ang isang asawa hinihintay na umuwi, hindi umuwi. At yung lalaki nandoon sa barkada o yung babae naman ay nandoon sa barkada, restlessness ang daladala niyan. Imagine niyo mga kapatid, pag wala tayo dun sa order na gusto ng Panginoon, sa order ng family, may husband, may wife, at may children. Husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Honor your father, your mother. It may go well with you and you may have everlasting life. At ang sabi pa niya yung kasunod, mga amo, huwag niyong ibuyo. Sabi niya, parents, don't provoke your children. Huwag niyong ibuyo ang inyong mga anak. Yan ang sabi ng Panginoon. So these are the orders of authority, orders of family. At kung makikita natin, maging sa manggagawa, mga amo, huwag niyong masyadong giikan ng inyong mga alipin sa sobrang paghihimagsik or sa sobrang yung nararapat ng wages para sa kanila, hindi nyo pa ibinibigay. Alam mo ba kasalanan niya sa Diyos? Bakit? Ito ang nakita ko. Ang mga tao na hindi ginagawa ang ganyang mga bagay, hindi nila isinasaalang-alang ang Diyos. Pag hindi po natin isinasaalang-alang ang Diyos sa ating buhay at ine-erase natin ang Diyos sa ating buhay, ang present dyan, walang iba, ay si Satanas. Ang present dyan ay walang iba kung hindi ang demonyo. So, babalikan natin. Tayong mga nanay, gusto kong bigyan ng pansin ito. Ano ba dapat ang ating ugali bilang isang nanay? Ito po'y binigyan ko lang kanina ng diin ng isang introduction. Ano ba dapat ang gawin ng isang nanay? Ang nanay, maraming klase. Maaaring ikaw nanay, sabihin natin unwed mother ka. Pero nanay ka pa rin kasi, di ba, may isinilang ka. O meron ka namang asawa, so husband and wife, kaya you have children. O ikaw naman ay widower. O di, nanay ka pa rin. O ikaw naman ay spiritual mother. O di, nanay ka pa rin. So, kung ano man ang pagiging nanay natin, ano man ang mga titulo, ano man ang mga sitwasyon natin, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, merong nakakabit na responsibilidad dyan. Hello? Meron pong nakakabit na responsibilidad dyan. Una, being a mother, you are responsible. Responsable ka sa pamamahala ng iyong buong tahanan. The orderliness, the peace, yan, kapayapaan, orderliness, yan, sa iyong buong tahanan. Yan ang role natin bilang isang nanay. Para pag ang tatay galing sa labas, pagdating niya sa bahay, wow, mararamdaman niya, may harmony. Nararamdaman ng isang tatay na may pagkain na. Nararamdaman ng isang tatay na yung nanay nagturo na sa kanyang mga anak. Nararamdaman ng isang tatay na kailangan kong tulungan ng aking asawa. So, pagkaganyan, nakikita natin, it's a healthy family. Ngayon, kung babalikan natin ang Bible, buksan niya natin sa Proverbs chapter 31. Sabi nga ng salita ng Diyos, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Alam nyo ba na ang mga Mrs. Wife is a gift? Hello? Mga ka-daily life sharing. Ngayon gusto kong basahin sa inyo to doon sa Proverbs. Doon sa Proverbs chapter 31, pakibuksan mo nga anak. Makikita natin dito yung qualities. Ano ba yung qualities of a good mother? Yan. Nakita mo, anak? Proverbs 31. Sige. Okay, magsisimula ako dyan. Sabihin mo nga anak sa Tagalog. Maganda nilang marinig sa Tagalog. 10. Ang sabi ng Proverbs chapter 31 verse 10 ay ganito. Dito na lang sa akin. Sabi po niya ay ganito. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Wow, ganda naman yan. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya'y nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay nihahanda ng pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang mga gawain ng mga katulong sa bahay.
Mataman niyang tinitingnan ng bukid, siya'y magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayunmay, naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanyang mahalaga ang bawat ginagawa. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtyatsyaga. Wow, yan ang sabi ko, mga misis, overtime. Amen. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang isinusuot niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng ibang kasuotan at ipinagbibili sa mga ngalakal. Marangal at kapipakapitagan. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Amen? Oy, mga ka-daily life sharing, maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siyang papuri ng bayan. O napakabuti naman ng Panginoon. Mga ka-daily life sharing, meron akong 3 bagay na natutunan po dito. What is a mother? A mother, dito natin makikita yung mga gawa ng kanyang kamay. Maaalala mo yung mga gawa ng kanyang kamay, her hands work? Maaalala mo yung kanyang mga sinasabi? Her mouth speaks. At maaalala mo yung nilalaman ng kanyang puso. Her heart loves. Oy, di ba? Gusto ko munang basahin dito muna tayo sa first na aral natin, dun sa a mother, her hands work. Yung gawa ng kamay ng isang nanay. Ang sabi ng Proverbs chapter 31 verse 13 ay ganito, wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang tela. Ang sabi niya, di ba? Ng kanyang telang lino at lana. She looks for wool and linen and works with her hands in delight. Wow! A mother works in her hands in delight. Nagdadala siya ng pagkain sa verse 14. She brings food from afar. Nagdadala siya pagkain. She brings her food from afar. Sa verse 15, she provides for her household. She gives food to her household. Sa verse 16, she gardens. Uy! She considers a field and buys it. She gardens. She plants a vineyard. Tignan natin mabuti. Siya'y nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Inihahanda niya ang pagkain para sa buo niyang sambahayan, pati ng mga gawain ng mga katulong sa bahay. Napakatindi. Ito ang gawa ng kamay ng ating mga nanay. At ang sabi ng verse 18 ay ganito, sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Tignan natin mga ka-daily life sharing, ang hard work ng ating mga magulang. Wow! Hallelujah! Tama po kayo. All around ang mga nanay. Kaya nga if the husband works from sun to sun, the wife works overtime. Kung titignan natin, kaya lagi nyo na makikita, bakit kaya sinasabi, pinakain kita sa aking kamay? Mga ka-daily life sharing, pwede nyo bang gawing ganyan ang inyong mga kamay? Naalala nyo ba? Kasi ng bata ako pagka, minsan narinig ko yung nanay ko, frustrated siya Bakit ganyan kayo mga anak? Nakakalimutan nyo ba na kayo pinakain ng inyong mga magulang sa kanilang palad? Imaginein mo to, ano ba tong meron dito sa kamay na ito? Itong kamay na ito, alam mo? Hindi mo ba alam na anak, na paglabas mo ang kamay na ito, ang umaaruga sa iyo? Oh.
Itong kamay na to, ang iniingatan ka sa bisig. Iniingatan ka sa dibdib ng iyong ina. Pinapadede ka. Itong kamay na ito, pagka nabusog ka, bubuhatin ka na naman ng kamay na to, iingatan ka, huwag mabali ang iyong spinal. At pagkatapos ang kamay na ito, anong gagawin? Pagka nagising ka, dudumi ka, iihi ka, anong gagawin mo? Itong kamay na ito, magtatrabaho, maglalaba, maglilinis. Itong kamay na ito, lahat ito. Itong kamay na ito, maglilinis ng bahay, mag-aalis ng kortina, magwawalis. Itong kamay na ito, magluluto. Itong kamay na ito, alam mo ba? Ang kamay na yung tatay mo, karpintero. Ang tatay mo, alwagi. Ang tatay mo ay gumagawa ng kung ano-ano. Ang tatay mo ay nagsusulat, nagko-computer. Anong kamay ng tatay mo? At ang resulta ng kanilang kamay ay nagdadala ng provision sa inyong bahay. Kaya sinasabi, ang pagkain na inilatag sa inyong harapan ay resulta ng pagtatrabaho o bunga ng pagod ng inyong mga magulang. Ang tanong ko mga anak, paano niyong pinapahalagahan ang lahat ng pinaghirapan ng inyong mga magulang? Sa panahon ngayon, ang gusto na ng mga kabataan, instant. Ayaw tumulong magluto. Hindi nila alam. Ang hirap talaga. Alam mo, itong kamay na to, lalo na kapag umiiyak ka, may problema ka, yayakapin ka. Itong kamay na to, pag may problema ka, nagpakalayo-layo ka, grabe, itong kamay na ito. Pag ang kamay na ito, mga ka-daily life sharing, itong palad na ito, pinakain ka sa palad ng iyong magulang. Gusto kong makita mo, maintindihan mo, kung bakit napakahalaga na pinapahalagahan natin, we value the works of their hands. Pag naintindihan na ito, na pinapahalagahan natin ito, alam mo ba, kahit na hindi mo siya tinulungan, yung pagpapahalaga mo, na minsan kahit na nahihirapan siya, pinahalagahan mo siya, pinapawi mo lahat ng pagod niya. Sa kamay ng iyong mga magulang, dito ako magtatapos. Sa kamay ng iyong mga magulang, sa kamay ng ating mga magulang, dito tayo binuhay, pinagpala, binihisan. Itong mga kamay na ito. Sige nga po, ganyanin niyo ang inyong kamay. Ang ganda pala ng aking kamay. Itong kamay na ito, kahit na magaspang na, pero maraming nagawa ito. Itong mga daliring ito, walang manicure, walang mga kung ano-ano. Pero kamay na to, maraming naayos. Maraming nabuo, maraming naabot, maraming natulungan. Anak, sabi ko kanina, nung nakita ko yung anak ni Nanay Josephine, at Tatay Ramon nagpapasalamat sa kanilang anak. Sa puso ko, sabi ko, salamat sa Diyos kasi buhay pa kayo, na-appreciate niyo ang inyong magulang. Ako, patay na ang aking mga magulang. Pero akong napakalaking pinagpapasalamat sa Diyos. Bago sila mamatay, napaglingkuran namin sila. At ngayon, pag ako'y nasasabik sa aking mga magulang, uuwi ako ng probinsya, pupunta lang ako dun sa Memorial Park. Upo lang ako dun, bunitin ko yung mga damo. At sasabihin ko, hindi ko man kayo madala ng pagkain. Lamesa, pinaghirapan ko. Hindi ko man ito madala. Pero sa puso ko, pinapahalagahan ko na ginamit kayo ng Diyos sa buhay ko. Ang maging isang ina, overtime po yan. Kung ikaw ay isang ina, nakakalimutan mo yung responsibilidad mo. Kaya magulo ang buhay mo kasi kinalimutan mo may responsibilidad ka. Kinalimutan mo may mga anak ka. Bumalik ka. Nanay, mami, mama, saan man po kayo naroroon. Lalo po yung mga kayo na katulad kanina nabasa ko,
Di man niya naranasan, katabi ang kanyang nanay. Pero gusto ko sabihin sa iyo, anak, hindi mo man nakatabi ang iyong nanay. Pero nandun siya sa malayo, nagtatrabaho. Nagkukuskos, nagtitiis sa gitna ng lamig. Nagtitiis sa hirap, sumasakay ng bus, sumasakay ng train, napakalamig. O nasa bansa namang napakainit. Nagsasakripisyo para maibigay yung magandang bukas mo. Gusto kong sabihin sa inyo, mga ka-daily life sharing, ang pagiging isang ina ay hindi isang araw. Ang pagiging isang ina ay hindi porke natapos na yung mga bata ng elementary, tapos na yung pagiging ina. Natapos ng high school, tapos na ang pagiging isang ina. Natapos na ng college, tapos na ang pagiging isang ina. Hindi po. Hanggang nagpamilya sila. Hanggang pagtanda natin. At kahit wala na tayo sa mundo, nanay pa rin tayo sa kanila. Gusto ko pong sabihin sa inyo to, hindi tayo may sisilang sa mundo pag walang nanay. Kaya kahit palpak ang nanay mo, naging masama siya, iniwanan ka niya, magkaroon ka pa rin ng mataas na pagpapasalamat sa Diyos. Ay silang ka sa mundo dahil meron kang isang ina. Hallelujah. At ang pagiging isang ina ay hindi natatapos sa loob ng tahanan. Ang pagiging isang ina ay walang katapusan. Kayang magtiis ng ina sa gutom. Kaya magtiis ng ina sa hirap. Ako, kahit nanay na ako, namimiss ko pa rin ang nanay ko. Kasi nanay ko, kahit nanlalayo-layo ko, hindi na magdadala yan ng bigas galing ng probinsya. Magdadala yan ng paborito kong pang pinakbit na mga gulay. Kasi alam ng nanay ko yun ang paborito ko. Kahit na anak na ako, nahanap ko pa rin ang nanay ko. Mahalaga ang isang ina. And this month, we will honor mothers. How do you honor them? That's my question. Ask God to give you the grace. Ask God to guide you. Ask the Holy Spirit to guide you. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Lalo namin, Panginoon, na napapahalagahan ang pagiging ina namin. Lalo namin na-appreciate. Dahil nanay na kami. Lalo na siguro yung lola na. Lalo nilang na-appreciate na nakikita pa nila. Katulad sabi ni Nanay Josephine, salamat, nakita ko yung aking mga apo. Lalo na siguro pag nakita niya yung mga apo niya na sa tuhod. Noon nandyan ako sa Muñoz, sabi ni Pastor Erning, alam mo, Pastora May, ito yung panalangin ko sa Diyos. Makita ko naman yung mga magiging asawa ng aking mga apo. Imaginein mo yan. Ang pangarap ng mga magulang ay hindi natatapos. Ang pagpapakamagulang ay hindi natatapos. Hallelujah. Oh, purihin ang Diyos. Salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo kami ngayong hapong ito. Makita namin ang gawa ng kamay ng aming mga nanay. Walang kapaguran. Lalo pag pinaglalaba kami, kahit nakakahiya, matatanda na kami, pinaglalaba pa kami. Pinagluluto pa kami. Nililinis pa yung kwarto namin. Pag
nagkakalat kami, magulang pa rin namin nagsisinop sa amin. Panginoon, ngayong oras na ito, tulungan mo ang lahat ng mga nandirito sa Daily Life Sharing. Pakalaya sa maling akala, maling paniniwala na ito'y responsibilidad lang ng isang ina. Makita nila na ang nanay napapagod din. Ang nanay nahihirapan, napapagod. Ang nanay nangangailangan din ng pahinga. At napapahinga kami pag ang aming mga anak ay tumutulong sa amin. Salamat, Lord, ng marami-marami. Sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Yung iyak ng mga nanay ngayong oras na ito para sa kanilang mga anak. Sila'y aking idinadalangin na abutin mo ang kanilang mga anak. Kung may mga anak silang ungrateful, mga anak na hindi marunong magpasalamat sa kanilang nanay, bakit sila nakulong? Sasabihin ng nanay, mabait pa rin ang aking anak. Ang tingin ng mundo, masama na siya. Pero ang tingin ng nanay, mabait pa rin ang kanyang anak. Pinadalangin namin, Panginoon, yung mga anak namin na nagbibigay ng kurot sa aming mga puso. Abutin mo po sila. Saan man po sila naroroon. Kulang yung pagmamahal namin. Dalangin namin na maranasan nila ang pagmamahal mo.